Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-lovers. So what's up, what's up? So may ayusin tayo dito, isang semi power amp. So dinala sa atin dito. So akala na may-ari fuse daw kasi nagpalitan siya ng fuse, ganun pa din, wala pa rin power. Tapos sabi niya dati garagal lang yung kabilang channel, tapos biglang nawalan ng power na. So chinik ko na rin, pinag-in ko na rin, wala talaga siyang power. Okay naman yung fuse, chinik ko yung nilagay niyang fuse, so hindi naman nabasted. Kaya titingnan natin yung loob nito kung bakit wala siyang power. So aalamin natin yan mamaya. So nung chinik ko yung yung transformer sana dito, wala akong nadidetect. Yan, wala akong nadidetect. So ang design siguro nito, malalaman nyo mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi natin nadidetect yung transformer kahit okay yung fuse. So buksan muna natin yan. Yan, kahit i-power on natin yan, pinawaran ko yan kanina, wala talaga siyang power. So alamin natin yan mamaya mga ka-G-lovers, saka sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi natin nadidetect yung transformer niyan kahit okay naman yung fuse. So kahit okay yung transformer. So papakita ko yan sa inyo. So bali buksan muna natin to. So balik tayo pag natapos natin tong buksan. So tara. Nung nabukasan natin, ito yung makikita natin sa loob. So, bali, ang liit pala nung, nung pinaka main amplifier niya. So, tingnan nyo. Bali, sa kabilang channel, so, 4 na output. Tapos, sa kabila, ganun din. Dalawa sa bandang taas at sa ilalim, dalawa din yan. So, yung, niya, pinaka output transistor niya ay C5200 at A1943. Tapos, yung pinaka final drive niya ay C5198 at A1941. So dalawa-dalawa lang yan. So ang gagawin natin mga ka-G-lovers, syempre unahin natin mapapower muna to. So ang design nito, kaya hindi natin nadidetect yung transformer kasi naka-switch. So naka-soft switch pala. Basta naka-soft switch siya. So hindi siya naka-rekta dun sa switch yung transformer para ma-switch o ma-contact o din sa relay siya. So mayroon siya dyan na transformerless na design na sa board na yan para masupplyan yung relay. So pag inon mo siya, masusupplyan yung transformerless na circuit papunta sa relay, mag-switch on yung relay, saka na rin magana yung transformer. So yun yun, nakita nyo yung Mylar capacitor. So meron din yung 4 na diode dyan, tapos capacitor na electrolytic. So yan yung design yan. Bali, silipin muna natin yung loob nito so bago tayo mag-proceed sa pagpapower nito. So sinabi ko na yung output na ginamit. Tapos tingnan natin yung capacitor kung ilang volts ba yung ginamit para dito. Tapos yung supply ng transformer, tingnan natin kung ilang volts. So malalaman natin yan. So bali ito yung capacitor na ginamit. So ang ginamit na capacitor ay 10,000 UF. Yan, 80 volts, dalawa lang yan. Tapos silipin din natin yung yung transformer niya kung ilang volts. So medyo malaki yung transformer nito kaya medyo mabigat din kahit paano. So maliit lang yung board niya. Ito yung transformer niya, tingnan natin yung voltahe. So bale mayroon tayong 60.5, 060, 0.524.5 na dalawa. So bale yung 60 para sa main natin yan, amplifier. Tapos yung 24.5 na may center cap, bali dalawa yan, baka tig-isa ito para sa natin sa drive siguro. Sa mga ganyan So bale ito, yung sinasabi ko sa inyo, may sunog dyan na resistor. Open na yan, tinis ko na yan, open. So dahil hindi ko yan alam kung anong value yan, malamang sa malamang baka fusible yan. Kasi yan magsusupply dyan sa natin sa Mylar, papunta dun sa diode na rin na 4 na diode, tapos meron siyang capacitor. Kaya matitrigger yung relay natin. So open na yan, sunog na sunog na. So dahil hindi pa natin kabisado yung value nito, so magtatanong muna kung anong pwedeng pampalit yan.
So gagawan muna natin ng paraan. So i-force switch muna natin siya. So persahin muna natin siyang i-switch gamit yung talagang switch. So ito may nasunog nga dyan, no? Varistor siguro to nasunog dyan. So papalitan din natin yan kung anong ba din yun. Ganyan o ganyan yung varistor. So yan, may 4 na diode dun sinasabi ko sa inyo. Tapos may capacitor. Tapos meron siyang sinner yata yun para masakto yung voltahe para dito sa relay lang. Tapos yan, 2 volume. So papakita ko sa inyo kung paano natin nagawaan muna ng paraan. So ito yung board niya, natanggal na natin. So ito yung sabi kong transformerless na circuit para mag-supply sa relay. Ito open yung resistor na to, 20 watts. So wala nga ako niyan available. So pwedeng fusible lang yan. So hinala ko lang, pero magtatanong pa rin tayo sa naka-experience niyan. So ito mga kajil, siya na din magsusupply dyan sa transformerless na. Tapos papuntan relay natin. So ang gagawin natin, yan, tingnan nyo open yan. Ang gagawin natin ay ipepersa natin siyang si-switch. So may na-detect pa pala tayo, pero pag tinagal mo yan, open na yan, resistor na yan, pag nakahang na. So yan yung transformer natin, no. 24-0-24 din na dalawa yan. Yan, tapos 60-60 para sa main din. So ito yung muna ang gagawin natin. Ito yung sa relay natin para ma-trigger. Ito yung nag-switch. So jajamperan muna natin siya para mapersa natin siyang ma-switch para mapapower natin to. Tapos titingnan natin, aalamin natin yung sinasabi ng may-ari nito. Bali si simbahan pala may-ari nito, pare nagdala na nito sa atin. So aalamin natin kung talagang sabi niya, pagbigay niya sa akin na ang kalahati daw nito ay basag yung tunog. So jumperan muna natin to. Yan, jumperan natin. Yan, jumperan lang natin yan. Tapos pagkatapos natin ma-jumperan yan, i-power on na natin siya. So malalaman natin kung magpa-power na ba to. Tingnan natin. So ito yung papuntang transformer yan, 2 kulay red na yan. So malalaman natin yan kung mag-o-on na ba. So bali ito yung board natin, na jumper na natin. So tara, testingin natin, tingnan natin kung magpa-power na. So malalaman na natin kung magpa-power na ba siya. So bago ang lahat, check muna natin kung madidetect na natin yung transformer. So ayan na nga, na-detect na natin yung transformer. So bali inalisan ko muna na siya ng background music, baka makapira tayo. So tara, plug in na natin. Lipat lang ako sa kabila, tapos plug in natin. So ayan, plug in na natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan, nag-plug in. Umilaw na yung indicator light natin. Hindi rin nag-protect. So pareha sila nag-switch ng relay. So left and right nag-switch. So hindi nag-protect. So titingnan natin kung normal ba yung audio nito o tama yung sinasabi ng may-ari nito na ang kabila ay basag. So aalamin natin. So kabitan muna natin siya ng speaker para malaman natin. Yan, inoff ko na siya. So bali kabitan muna natin siya ng speaker, tapos testing tayo. So tanggalin ko muna yung speaker dito, tapos lagay natin dito sa amplifier na to para malaman natin. So yan, kabitan muna natin. So karamihan na dinadala dito sa akin ay ganitong mga amplifier na medyo malalaki na. So medyo nahihirapan din tayo mag-ayos ng mga ganito kasi hindi pa natin masyadong kabisado. Pero ayos lang, tsaga-tsaga lang mga ka-G-lovers, makukuha din natin yan at tawag yan, magagamay din natin yan. So ito, pinagpa-practicean natin tong ayusin. So ito mga ka-G-lovers, kabit natin ang speaker, tapos testing tayo. So ilan na rin yung nakadala sa akin ng medyo mga ganito power amp, medyo malaki. Talaga masasabi ko sa inyo, lalo na yung nagpo-protect, ang hirap ayusin ng mga power amp. Tsaga-tsaga lang. Kaya lang dito minsan sa akin, minsan nahihirapan din ako kasi minsan madaming ginagawa. So hindi ko masyado naasikaso. Kaya minsan hindi nga ako nakaka-reply sa inyo kasi minsan busy talaga, pagod din. So ito mga ka-G-lovers,
ready for testing na siguro tayo. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo, ginampir natin muna yan. Kasi hindi pa natin kabisado kung anong value yung resistor na yan. So yan, nakaswitch na rin yung switch dyan. Naka-ready na yan. Kaya pag plug in natin, automatic yan iilaw. So inputan ko muna siya ng music para malaman natin kung basag ba talaga. So dito na natin siya malalaman, magkakaalaman. So yan, kita nyo. Gumana na, hindi rin nag-protect. So, input music tayo. Tingnan natin kung basag ba talaga. So, patugtugan natin mga ka-G-lovers. Wait lang, sandali lang. Wait lang, sandali lang. Parehas lang yun ah. So, ito na mga ka-G-lovers. Bali dito pa lang yung problema natin, yung nakita rin natin. So ito may sound siya, okay siya, malinaw. Sa kabila ay mahina, na medyo basag din. Basta mahina siya, mahina. Sinasabi ko sa inyo, mahina yung tunog. So doon tayo mag-check. Siyempre, check natin yung voltage biasing kung normal ba. Malay mo, baka abnormal yung voltage biasing. So kaya ganyan yung tunog nito. Bali nung pag-check natin ng voltage biasing nito, 0.4 naman. Ito yung good. Sabi ko sa inyo, ito yung side na good. Tapos, wait lang, hindi na ako contact. Lagyan natin ng volume ng konti. Ba't wala to? Pero malinaw siya. Dagdagan natin ng volume. Ba't hindi lumalabas yung biasing? So, ewan ko, nagtataka ako mga ka-G-lovers. Ulitin nga natin. Yan, 0.4. So, baka hindi natin nakukontak lang yung multimeter. Yung test pa yun, 0.4. Yun, nakikontak ko na rin yung test probe natin o test lead natin. Basta 0.4. Yan, 0.4. 0.4 din to. Ito yung good na channel. Yan. Ito yung malinaw. Tapos sa kabila, ito yung may problema. So, i-check natin. Check natin. Ito yung side na may basag na mahina, napakahina. So, lipat lang ako mga ka-G-lovers. Ang hirap ng buhay natin. Palipat-lipat. So, check natin. Yan. Ang laki kasi ng amplifier nito, hindi natin pwedeng balik-balik ta rin lang. 0.5. Meron naman biasing. Baba dito. Dito. Nagkatalok. Pero nagtataka ko bakit ang baba nito. Ang alam ko, almost parehas to ng output dito nakalagay, dapat same lang sila ng biasing. So titingnan pa rin natin kung bakit ito iba. So baka loose contact o anong parts dyan na nagpa-sira sa kanya, pero dapat same sila. 0.5 ba? Nagtaka ko dun. Nalito rin ako. So ang gagawin natin, syempre baklasin muna natin yan. Yan, baklasin natin ito. Yan, baklasin natin yan. Tapos titingnan natin, pero silipin lang muna natin, baka dito may problema, baka may sunog. Yan, silip-silip lang tayo, baka makakita tayo dito ng maganda. So yan mga ka-G-lovers, yan, tingin lang muna tayo. Wala naman ako nakikitang sunog, pero biro na ako dito nakita. Sasabihin ko na lang sa inyo mamaya. So yan, so baklasin natin yan mga ka-G-lovers. So papakita ko sa inyo kung ano yung nakita natin dito. So kailangan natin itong tanggalin lang muna natin siya, tapos sasabihin ko sa inyo kung ano yung nakita natin na problema dyan. So skip ko na lang siya mga ka-G-lovers sa pagtanggal nito. So balik tayo pag natanggal ko na siya. So ito yung natanggal na natin. Ito yung problema nakita ko. Tingnan nyo na. Ito yung mga drive nya. Yan, diba? Okay. Yan, chinik ko na rin yan, okay yan. Ang dahilan kung bakit basag yung tunog at napakahina dahil sa isang transistor, ay hindi pala isa, ilan din yung nakita ko pala. Yan. Yan o, kita nyo, kalawangin. Yan.
apektado yung tunog niya dahil dyan sa kalawang. So yung katabi niya dyan, medyo konti lang kalawang, pero papalitan ko din para sigurado tayo. Bali, sabi pala nangyari ay malapit siya sa dagat, simbahan nito. So sa simbahan, sa simbahan to ng ng basta dito na sa sabigan niya. Basta malapit siya sa dagat. Papalitan natin yung nakikita natin na kalawang dyan, tapos check natin yung biasing mamaya, tapos patunogin natin titingnan natin. So, ganyan lang pala, ito lang pala yung nakikita natin na problema. Pero hindi pa natin alam kung yan lang ba talaga yung problema niya pag napalitan natin. So, hindi pa tayo sure. Kasi importante, palitan natin muna yan. So, tinanggal ko na yung heatsink, yan tanggal na siya, yan tanggal na natin. Tapos, ito, dahil wala siyang part number, ay wala siya masyadong nakalagay dyan yata. So ang ginagawa ko dito ay inisa-isa ko, yan o, kita nyo, wala siya nakalagay kung anong value siya, yan o, kung 551, 5414, hindi natin alam. So ang gagawin natin, tanggal, palit, dahil wala sa board nakalagay. Hindi natin naman kabisado to, hindi tayo pwede magsapalaran yan na lahat yan tanggalin agad natin, yung nakita natin na kalawang. So, hindi tayo pwede magsapalaran yan. Kaya ang gawin natin, nakita natin na may kalawang, tanggal, palit, tapos tanggal, palit. So, hindi tayo pwedeng tanggal. Buti sana kung 5 auto to, kasi kabisado natin kahit wala yan nakalagay dyan na tag. Kahit lahat natin yan tanggalin, okay lang, walang problema. Pag ganito, hindi natin kabisado, so wag na tayo magbaka sakali. Kailangan natin na gawin yung pinaka paraan na hindi tayo mahihirapan. So yan yung ginawa natin dito, tanggal, kabit, tanggal. Pagkatanggal natin, yan, palitan natin dahil kalawang na. Tapos yan, basta ganyan lang yung gawin natin. So bali, pa-promote muna pala ng channel ko mga ka-G-Lovers. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga bago natin na na-upload na video. Dito yan sa YouTube. Kung sa Facebook page nyo napapanood, papalo, pa-share, and pa-like na rin. So maraming salamat ha sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. So ito, sana nakakakuha kayo ng idea o guide kung paano natin ayos yung mga ganito, lalo sa mga baguhan. Yung professional kasi nito, kabisado na to kung paano natin ayusin yung mga ganito. So kahit skip na lang nila ito, kabisado na nila yung pag-step o pag-aayos ng mga ganito. So itong tinuturo ko sa inyo ay simpleng pamamaraan lang o step by step lang para hindi kayo mahirapan. Basta yan yung sinasabi ko sa inyo, yan, ginagawa natin, tanggal, palit ha. Basta kung kahit ano man na amplifier, kahit ano yung klaseng amplifier, basta wala kayong nakikitang guide o nakalagay sa board na part number niya, so ganyan yung gawin nyo, tanggal, test, pero kung kalawang, tanggal, palit. Pero kung mag-check pa kayo, tanggal, check, kung sira, palit. So hindi lahat yung tanggal lang, kasi baka hindi nyo na maibalik. Pero kung kabisado nyo naman, wala namang problema yan. Pero pag hindi nyo kabisado, yan, ganyan yung gawin nyo, yung ginagawa ko. Kahit ako ganito, matagal na rin nag-ayos ng amplifier, so nagsisigurado pa rin ako sa mga ginagawa natin na ganito, kasi mahirap na pag inubos ko yung tinanggal, hindi ko kabisado yung part number, baka malito tayo, hindi natin maibalik. Kahit tingnan natin yung kabilang channel, ganun din, baka malay mo. So iba yung ano, pero hindi parehas lang yan doon sa kabilang channel. Pwede naman natin gayahin kasi meron naman tayong kabilang channel. Pero ako dito, para hindi na ako magtanggal o magsilip dun sa kabilang channel, ganyan na lang, tanggal balik. So pagkatapos natin tong matanggal, mapalitan yung nakita natin na may kalawang, kabit natin ulit to, tapos check natin yung voltage biasing. So malalaman na natin. Ito yung ano pa, yung tinignan na natin kanina na grabe yung kalawang. Yan, ito yung tinignan natin, oh. So hindi na rin yan
tawag niyan, hindi na rin nadalo yung ano yan dyan, yung mga signal o supply natin dyan, kaya siguro ganun, walang biasing na maigi, tapos basag yung tunog. Yan, napalitan na rin natin, solder lang natin, so pasensya na kayo sa pananalita natin. So basta ganyan na lang tayo. So yan ang mga ka-G lovers, tatlo tong pinalitan ko pala dito, 3-4 yata na may kalaway, parang 4 yata yung may kalawang pinalitan ko dito. Tapos samantapos natin itong maikabit, check tayo ng biasing. Yan, tapos na natin, nalinisan na natin. So kabit ko na lang to para makapag-check tayo ng voltage biasing. So naikabit na natin yan mga ka-G lovers, naikabit na natin. So check natin yung voltage biasing, tapos check na rin natin yung audio nito pag okay na yung biasing. So yan yung mga pinalit natin, kita nyo. Bali 4 yan na pinalit natin dyan. So tara, power on natin, tapos check natin yung voltage biasing nito. Tapos pag okay na yung biasing, audio tayo, check tayo sa sound kung malino na ba o magkakaroon na ng tunog. So tara, plug-in natin. Yan, pinakita ko pa sa inyo, parang baliw. So tara mga ka-G lovers, yan, nag-power na rin, walang protection. So okay, good. Check na tayo sa voltage biasing nito. So sa kabila ay 0.4, dapat dito makita natin 0.4. Ayun, same lang, 0.4. So kita nyo kanina dito 0.5, sa kabila ay 0.1. Dahil kung na yung biasing, siyempre test natin yung sound. Importante yung sound kung hindi basag. Yan. So nakatanggal pala yung speaker. Yan, tinanggal ko pala yung speaker kanina. Yan. Nilinisan ko kasi yan yung ano, ito tinanggal ko. Yan, tapos nilinisan ko yung connection. Tinanggal pala natin yan kasi yung board pala, binaklas natin yung board. Yan, binaklas pala natin yung board na yan. Kaya tinanggal ko yung connection ng papuntang speaker kasi hindi matatanggal yung board pag hindi mo to tinanggal yung connection papunta dun sa binding post natin o speaker jack natin pag hindi mo yan tinanggal. So, hindi natin maaalis yung board, kaya tinanggal ko. So bali, kabit ko lang muna to, tapos balik tayo. So titingnan natin yung music nito. So kabit ko lang to mga ka-G lovers, balik tayo. So bali yan, balik na rin natin yung connection na pula papunta dun sa speaker. So mamaya papalitan ko pala yung ilaw na lang yan. Tapos kasi may kalawang yung dalawang ilaw dyan. Yan, may kalawang, papalitan ko na lang. Tapos ito, ako na to kasi hanap ko na tayo ng resistor na pwedeng pangkabit yan para gumana yung switch, yung relay natin, para maging soft switch ulit. So yan mga ka-G lovers, yan yung sinasabi ko sa inyo na pwede pa natin gawin dyan. So plug in na natin to para sa music test tayo. So tara, testing na tayo. So maraming salamat pala sa pagsubaybay nyo sa ating channel. Yan, okay na. Yan, ito yung okay kanina. Kabila naman tayo. Yan, sinasabi ko sa inyo okay na rin, may sound na. So thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat sa inyong lahat.